Yan. Let us proceed for evangelism. Alam niyo po yung word na evangelism, wala po sa Bible po ito. You cannot read the word evangelism. Kaya minsan, pagka-challenge po kayo, bakit? Yung mga nakakala po, meron ko mamanag na word na evangelism sa Bible, wala ko makikita. From Old Testament o from Genesis up to the book of Revelation, wala pong word na evangelism. Pero titingnan po natin, katulad ng salitang Trinity, wala rin pong Trinity sa Bible. There is no such word Trinity in the Bible. But we believe as a Trinitarian, we believe that the God in one, our God is one, but in three distinct persons. So pagkaaralan po lang, but before na maintindihan po natin ang evangelism, no, let us know first kung ano bang meaning ng evangelism. Hindi kami pwede magbenta ng trinity, katulad ni Pastor, nagtrabaho po ito sa isang insurance company, nang hindi mo alam kung yung insurance na binibenta mo. Diba? Hindi ka pwede magbenta ng supply kung hindi mo alam kung anong purpose ng supply at kung anong supply. Diba? Mamaya ka, benta ka ng benta, hindi mo alam, binibenta mo pala kampo. Bili po kayo ng supply, kandak mo nito. Pag kinaya niyo po sa buhok po ninyo, talaga namang hindi mo kasi alam kung ano yung supply. So wala po pwedeng mag-master ng kanya pong binibenta nang hindi po niya naiintindihan kung ano yung binibenta niya. Tayo po ay ahente. Nagsukat akong ganito, nagsukat ako salesman. Ahente po tayo, pero this time, ang ating pong binibenta, buhay na walang hanggan. Napaka-importante po. So una-una, let us know what is the meaning of evangelism sa ating pong dictionary. Ang sabi po na sa Cambridge Dictionary, the activity of persuading people to become Christians often by traveling around and telling people about the beliefs. Nangangahulugan daw po, evangelism according to Cambridge is iingkayan po para maging Kristiyano. Yun pong isang tao. At for me, in essence, may punto po ito, pero hindi po siya full biblical meaning. Kasi napakadali naman po yung encourage po yan. Bakit po? Na maging Kristiyano? Napakadali po. Pakapihin mo yan, Dr. Kapi, araw-araw. Hindi tinang pag sinabi mo, maging Kristiyano ka. Ayun po, Kristiyano ako. Kasi pag Kristiyano na ako, mayroon pa rin ba akong Dr. Kapi araw-araw? Oo! Ang dali, ba? So yung persuading, hindi po yung tama na meaning. Pagkamat sama, andun yung kanyang essence, pero hindi po ganun ang meaning po ng evangelism. Next po. According to Collins Dictionary, it is the teaching of Christianity, especially the people who are not Christian. Pagbibigay daw po ng teaching. Yun daw pong evangelism. Bibigyan ko po kayo ng time to take the photo pagtapos po ng isang slide. Pero ibibigay ko po sa inyo mamaya yung pong buong buong module. Ikaw, pero for the meantime, kung gusto magkaroon po ng advance copy, sabihin ko, take photo kasi tapos na po yung ano nito. Yan. Salamat mga anak, nakikinig po kayo. Pakipatay mo dito rin. Nagre-ring po, yung aking pong anak ko yan. Okay, ano mo naman, bakit importante. So, huwag nyo muna take ng photo sapagkat mayroon pa pong kalugtong po yan. Ayan po sa Collins. No? Sumunod po, the word evangelism, yan, comes from the word evangelical. Ang evangelical, you can find it in the Bible. But evangelism, you cannot find it. Ang word po niyan is evangelical. But there is a different name in Greek. Kukuhain ko na sapagkat ang Bible po sa New Testament, nasulat po ito ng Greek. So ito po ay Greek. Pakipatay mo yan. Greek po yan, no? Ang pinakano po niya, pinanggalingan po, ito po pinanggalingan po. Again, there is no word of evangelism but evangelical. Yan po ay nagmula po sa word na Hebrew. Sa Hebrew po yan. Nang meaning po yan, ito po, hindi ko na mababasa ito. Basta na po yung word yan. Ako. Tama? Patay ka lang po. Madali po. At anyway, sa Bible study tayo. Yeah. At yung aking pinawa na. Hindi ko na po mababasa ito. Trick po ito eh.
Pero kung gusto nyo i-translate, tatranslate ko po. Pipilitin ko na maintindihan. Ito. Ang meaning po niya na, kasi medyo nakakalaman ko ng Greek eh. Eugelio. Yan po ang meaning po niya. Yung pong Eugelion, yan po ay isa pong Greek word na ibig sabihin po niya na evangelical na kinuha po sa dalawang pangalan. Yung una po muna is EU, na ibig sabihin po niyan is a good, di po. Yung pong EU, ang ibig sabihin po niyan ay, dali po good po yung pong EU. At yung pong, yung muling word po na angel, ang ibig sabihin lang po niya messenger. Kasi during the Old Testament, yung pong messenger, tinatawag po dyan, ay mga angel, tinatawag po dyan yung messenger. Kaya, good messenger or good messages. Kanon po sa Old Testament. But later part of the New Testament, i-open ko lang po, at may magkakaroon tayo interactive. By the English Middle Ages, the term was expanded semantically to include not only the message but also the New Testament. Kaya po yung pong evangelism, nangangahulugan na po yan, is to share the good news. Sino po nakakalam ng good news? Bakit hindi niyo po alam? What is good news? Good news means gospel. What is gospel or what is good news? Sa mga nag-aaral po ng online BS, what is good news? Sige po, tayo, interactive po tayo. Ano po sabihin po ng good news? Yeah. What is inside the gospel of the Lord Jesus Christ? Buhay na wala ng No. Yung pong buhay na ibinigay ng ating Panginoon sa bawat sa atin, He died for our sin and also He rose for our eternal life. That is the gospel. Ito yung sinishare nila Peter ng araw doon sa Book of Acts. Kasama sila Pablo. Walang takot sapagkat ang sabi nila, wala pong muling pagkabuhay. Let us remember that the powerful message of the Lord Jesus Christ is the resurrections. Kung wala pong resurrections, all that we are doing right now, it is useless. Nothing. Wala pong sense. Sapagkat bakit po? Wala namang pagkabuhay. Patay na pala ako. But since the Lord Jesus Christ resurrected, and that is the gospel, resurrected, kaya tayo nagkakaroon po ng resurrections. Yun po yung gospel na gustong i-share po at gustong i-share po ng bawat sa atin. Bakit kailangan mo mag-evangelize? Sige po, sino po unang suhan? Why do we need to evangelize? Save souls. To save soul. Yan ang tama na gusto. Tama din yung pinakano po to save soul. But it is a command. Ang ordinances po, not like the bread breaking and water baptism, which only an ordinances. Kaya may mga church po na hindi po sila nagko-conduct ng bread breaking. Pag hindi po nagko-conduct ng bread breaking, ginagawa po natin ng First Friday, huwag naman tayo mag-condemn. Hindi kayo Kristiyano. Kasi hindi kayo sumusunod. Kasi ordinances ito eh. Kung baga sa addendum ng original na contract, but there's a contract, yung dapat natin sundin. Ito pong addendum parang is up to you, makikinabang ka o hindi. Ganun po yun. Yung pong ating pong water baptism, huwag natin pilitin, ayaw mo mapawater baptize, then hindi ka Kristiyano. Hindi po ganun. Ang pagiging Kristiyano po, hindi nakabasa sa water baptism. Pero, ang ating pong evangelism, it is a command of God. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, pag hindi mo ginawa yan, pananagutin kita doon sa dugo na hindi mo siniyang ng Word of God. Amen. It is a command. Pag sinabi ng ating Panginoon, commandment po yan, then therefore, wala kang excuse. Kaya tayo sa JTGIA, we are preparing to evangelize. We are preparing to expand yung pong ating pong family, yung member ng ating pong family. And because may mga reason na honest na talaga namang valid talaga, hindi pa ako prepare, pastor. Wala pa akong alam dyan. Wala pa akong material. Wala pa akong kinalaman. Wala akong seminar patungkol dyan. Tama, nakikinig ako. This is the reason why we are preparing everything. No? Because ang expanding po ng isang iglesia, dapat po nag-i-expand po yan. Ang sabi ng Lord, nag-ano nga siya, napakadaming harvest.
Kitang-kita ng Panginoon at ng mga disipulo, ng mga apostol. Ang dami pong haharbisin. Ano sabi? Ngunit kulang ang mata. Kulang ang mag-harvest. Hindi pa pwede ng pastor, assistant pastor, o mga deacon na, kayo na mag-harvest. Hindi po yun. Lahat po tayo mga harvester tayo. Tayo ay mga ka-worker ng ating pong Panginoon. Lahat po tayo ini-encourage. Kaya nga iniwan yung last will and testament sa bawat isa. Hindi po pinag-usapan. Yun lang naging dalawa ang siya pong iniwanan ko nito. Hindi po kinausap niya lahat. At ngayon po, kinakausap din po tayo sa bawat isa po sa atin. So napakalaga po ng evangelism, ang purpose po niya, because it is a command of God. Ngayon, dito tayo papasok sa tulad ng ating pong binabanggit. May dalawang reason po ng evangelism kayo. Kaya nagpe-fail ng evangelism, hindi lang sa GTI, but all over the body of Christ. Because mainly of these two reasons. Number one is what? Preparedness and awareness. Yan. Pag sinabi natin na nagpe-fail ang evangelism because we are lack of preparedness and awareness, ano una pumapasok sa inyo dahilan? Bakit lack of preparedness? That's correct. Hindi niya alam pa paano mag-share. Hindi nga niya alam paano i-share niya eh. Diba? Totoo po yun. Pag hindi mo alam yung i-share mo, paano mo lalapitan yung tao para sabihin mo, sabi ni Pastor eh. Sabi ni Pastor Bernard, sharean ko daw siya eh. So nilapitan mo ngayon yung tao. Pagkalapit mo, ano ba i-share ko? Hindi ko alam ano i-share ko. Kaya nakakaroon po ng failure. No? Ano ang mga reason po? Narito po kasama binagyan mo ni Kuya Saysay, narito po yan. Lack of preparation. Hindi ka nag-prepare. Pastor, ano ba yung preparation? Una-una, dapat buhay mo yung prayer life mo. From the beginning, sinabi na po natin yan, it is the Holy Spirit that lead the person to the Lord Jesus Christ. Paano ka mag-share na ikaw mismo, hindi prepare ka? Yung spirituality po natin. Kagabi, ganun ang aming sharean. Nagkulit kami kay, tinalakay po yung tatlong component po ng tao. The spirit, the soul, and the body. No? Kung hindi prepare yung pong spirit at yung soul, pinahihina po natin, paano ka mag-share? No? Ang ganda po ng illustration ng kailan, ang sabi po natin, yung pong ating pong soul, which is the decision maker, no? Gusto kong kumain, ako magdi-decide yan. Gusto kong mag-share ng Word of God, ako magdi-decide yan. Gusto kong hindi mag-share ng Word of God, ako magdi-decide yan. And that is your soul. Ngayon yung soul mo bilang independent, saan siya sa babate? Babase siya doon sa katawan, which is our body, or babase siya doon sa spirit na nagmula sa ating pong Panginoon. Now, kung tayo po ay malakas, yung ating body, which is our senses, yung 5 senses po natin, anong sasabihin na nun? Kaysa mag-share ka dyan, magpunta ka ng bata, at dun magliwaliw ka dun. Since malakas yung kapananatawan mo, yung body mo, yung flesh mo, kaliwa ni spirit, dito pupunta. Kaya ang nangyari, instead na nagsishare ka, nandun ka sa bata, nagliliwaliw ka. Ngayon, meron tayong prayer meeting, no? Ang sabi ng spirit mo, matakas dapat ang mano mo. Ang prayer meeting, sumama ka sa prayer meeting. Sabi ng body mo, kasi yun ang pinapakain mo eh. Wag, magpunta ka ng istarahan, magsumba-sumba ka dun. Ay, ang ganda nga ng sumba-sumba. Nagsumba-sumba ka. Kasi bakit yung flesh mo kasi ang pinipid mo ng pinipid. Kaya nag-i-encourage mo sa ng church, mag-prayer ng fasting ka. Kasi pagka-fasting po yung katawan po natin, bumababa yung needs niyan physically. Turuan po natin utusan ang ating po sarili. Natuturuan mo yan, katulad ni Pablo. Pagka tayo po ay nagba-Bible study, tapos ang ginagawa ng katawan mo, ay ating po nagba-Bible study ngayon, nagsiseminar. Ang ginagawa ng flesh mo, para sa flesh mo, hinahatak ng talukap mo. Kaya ikaw, kasi hinahatak ng flesh eh. Diba? Utusan mo, ikaw katawan, makinig ka sa salita ng Diyos. Kayang gawin mo yan. No? Nagigising po tayo sa ganun pong bagay. Kasi pinayaran natin. Kailangan natin tandaan, maganda po yung preparation po natin. Una-una yung ating pong prayer. No? Kinakailangan po yan. Ano pa pong kinakailangan po? Bakit hindi siya nagtatagumpay? Ano pa po? Puso. Mali ang puso. No? Paano yun? Sige, total na sa Bible natin. Paano po yung mali ang puso? May takot sa sarili.
Maaari pong hindi Panginoon ang gusto niya itaas, bagos yung sarili niya itaas sa kanyang kalagayan. Yun, no? Medyo... At saka may pride din. Ayaw Pride. na mapahiya. Baka mapahiya siya. Paano siya papapahiya? Dahil hindi niya may broadcast ng tama yun. Nais siya i-broadcast sa tao. Sige. Pagkanta. Thank you very much, Pastor. Sige po, at open po. Maganda yung binabanggit niya, alam nyo, wala po sa listahan ko po yan. Tama po yung puso, no? Tama din yung pride. Sino pa po ang gusto magana? Bakit nag-fail yung ating pong lack of preparedness and awareness? Ano pa po? Lack of knowledge. Yan, ang pinakano po dyan. Or lack of confidence. No? Yung puso, hindi pa dadagdag po natin yan, maganda yan. Basta kuhain po natin yung pinakano. Ano pala yun? No? Lack of confidence. Or, mamaya wali discuss po natin na yun. Pagka tayo po ay lack of confidence, katulad ng binanggit ko ni Sister Risa, ano sa palagay mo, Sister Risa, bakit nagkakaroon ng lack of confidence? Sige, i-expand mo ng konti. Nahihiya. Ano pa yung reason? Yan, nahihiya daw. Bakit lack of confidence? Natakot pa siya. Meron. May parang takot pa. Meron kasi dito ng fear, yan eh. Unaware? Unaware of what? Unaware of your standing to your faith. Yan. Medyo nagwe-wave yung pananampalataya mo, no? Kaya hindi ka makapag-gano. Yan mga reason ng lack of confidence. Ano pa? Fear of rejection. Tama po yung binanggit din ni Kuya Manny, no? Na talagang pagka nag-share ka, actually may mga tao pong takot na ma-reject, no? Takot na mapahiya. Yan ang pinakano po. Dahil sa nararamdaman na mahina pa rin ang kanyang pananampalataya. Kaya hindi siya makapag-gano. Medyo mahina pa, no? Sige, ano pa? Kadahilanan po kung bakit nag-fail sa pag-evangelize. Hindi po nila kilala kung sino yung evangelize nila. Hindi po nila masyadong, wala po silang ganong karelasyon sa Panginoon. Tama po yan, no? Ang maganda po yung pinakan. Kasi paano mo naman i-broadcast yung isang tao na hindi mo masyadong kakilala? No? Kumbaga sa ano, pagka pumasok din yung question, di mo naman sagot eh. Parang mangyayari na lang, parang ka na lang ano. Tama po yun, no? At yan po yung mga part po ng lack of confidence. Sino pa po? Sino pa? Wala na. So nakikita po natin yung mga sagot po ninyo, kayo rin po ang nakaka-experience po nito. And definitely, papasok po dyan yung nilabas ko na po, yung fear to questions. When you started evangelism, umaya po kasi sa second part, maganda po yan eh. No? There are different type of person that you will share. Unang-una pong kategorya po dyan, yung pong mga may edad, mga religious person. Kasi po, nung araw po, kala natin parang evangelize tayo, basta lang evangelize. We have to know, determine, who this person na si-share po natin. Pag yan po ay matuwid, religious person, hindi po pwede sabihin sa kanya na, ikaw po ay makasalanan. Ano makasalanan? Simula pagkabata pa, ginagawa ko ng mga bagay na ganito eh. Na mapapahiya po tayo. So, different person, dapat different approach po. Dapat. No? Kaya katulad po ito yung fear to question, bakit po? Katulad po nangyari sa akin yan. Ang tapang ko mag-share ng Word of God, hindi ko alam, yung palang kaharap ko, may kasamang isang ministro ng Jehovah Witnesses. Nung alam niyo pong, meron po pala kayo alam sa Bible. Sandali po, tatawagin ko lang po yung amin pong leader. Nung tinawag na yung leader, nakikita ko nakamarka na Jehovah eh. Nakita ko na kaagad, hindi ito basta-basta. Tama nga po, hindi siya basta-basta. When he started questioning, yung pong sinasabi ko, then I started to doubt myself. Kaya meron pong fear to questions. Normal po yan mga kapatid. Hindi po natin sasabi, even myself, hanggang ngayon may mga fear pa rin po tayo na maaaring somehow hindi natin pa natatalakay. But hindi po yan maghihinder sa atin upang hindi tayo mag-evangelize. Bakit po? I'll give you one good example. Meron kami kapatiran na bago lang po sa pananampalataya, few weeks. At ang kanyang memory verse ay ano? John 3:16. Kasi yun ang lagi tinuturo eh. Dahil sa mainit na mainit, Pastor, mag-evangelize po ako. Ay, siyempre, yung mga mapigil. Sige, mag-evangelize ka.
nakaharap po ng Iglesia ni Cristo. Isang ministro. Ang sabi sa kanya, iyo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Huwag mo ko paliwanagan sa Biblia. Hindi, ang sabi po ng Panginoon, John 3:16, mahal na mahal kayo. Namatay siya para sa inyo. At nabuhay para po sa inyo. Iyo, alam ko na lahat ng bagay na ikaw nabasa mo. Hindi po, sabi po ng John 3:16, mahal kayo ng Diyos. Namatay. Paulit-ulit lang po. Hanggang sa matauhan yung kanyang kausap. John 3:16. Kaya hindi po makakapaghadlang. Yun pong fear to question. Maraming question po dahil sa atin. But let us stand in our faith. Let us remember if it is the Holy Spirit that really changed the heart of that person. So maganda po yan na ma-overcome po natin. Normal po yung fear to questions, but we will deal that later on. Ano pa po ang meron? Sa preparedness and awareness, makita po na iba sa inyo. No? Susulat po natin dito yan. Ano pa po? Arrogance. Pagiging arrogance? Tama, pwede rin. Paano somehow na napipigil natin ron? Arrogance. Sometimes kasi when you, in evangelism, we have to be always humble. There are a lot, merong mga, there are not a lot, pero marami pong nag-evangelize that they have the arrogance character, which is not so, hindi inviting and not giving sa mga binibigyan nila ng doctrine. If you are showing your arrogance to those people, paano mo sila mahihikayat when your character is not prompt on what you are preaching? Okay. Ang sagot po ng isang kapatiran dito ay arrogance daw po sa mga nito online. Magbigay ka nga ng isang example natin ng pagiging arrogante. When the time that you think that you are righteous, but you are self-righteous. Okay. Ganda yun. Maganda po sa mga sample. Sino pa po magbibigay ng isang arrogante? Palawakin natin ng konti. Example po, paano maging arrogante sa pag-share ng Word of God? Okay, Jake? That is correct. Normally, yan ang pagiging sign of being arrogant. Actually, minsan, yung pagiging arrogante, hindi naman sinasadya. But the way you talk, kasi parte, bibigyan lang natin ng the way you talk, napapagkamalang kang arrogante. Alam niyo po ba, makasalanan kayo. Dapat magsisi kayo. Kasi kung hindi ka magsisisi, mapupunta po kayo ng impyerno. Tama naman talaga. Kaya lang, the way that you speak, no? Tama, mali, arrogante dating mo. Bakit ikaw, hindi ba makasalanan? Babalik sa iyan. Makasalanan din pala ako. Hindi po tama. Dapat pag magsasalita po tayo, gagamitin lagi natin, tayo. Tayo pong lahat ay makasalanan, tinubos po tayo, ganun dapat. Kasi pagka sinabi mong, magsisi po kayo, makasalanan po kayo, arrogante dating doon. So sometimes hindi mo naman mean na maging arrogante, pero the way you deliver the message ng ating pong Panginoon, napaka-arrogante po. Napaka-judgmental. No? At talaga naman pong hindi ka maiintindihan. Kung nagkamali po kayo ng sasabihin po niya, baka sinampak pa kayo pagkano po. So be careful po. Sa patama yun, na naghihinder po yun sa pagiging arrogante. Papasok pa dyan yung material. Diba, mag-invite ako. Okay. Punta tayo doon sa ganitong lugar, sa may kaya nagkibahan. Maganda yung sinabi ni Kuya Manny. Kasi nagiging, finish ko na dati yan eh. Ang gospel daw po, when you present it, hindi rin po nagiging successful. Kasi ginagawa commercialism. Hindi sigad nila dati. Tama, commercialism. Ang ginagawa po, wala naman pong masama doon sa kaibigan mo o sa i-invite mo na magkape kayo. Pero kung sisiba naman po siya na, kaya na nabanggit ko na yun, na magkape tayo. Okay naman po yun. Then mag-share ka ng Word of God. Pagka next time po, sama ko ulit magaling ka, bibigyan ka ulit ng kape. This time may kasamang cake na maliit. Now that's commercialism. Hindi na po tama. Mali na po ang binibenta po ninyo. Ang dapat natin ibenta, ang ating pong Panginoon. Tama yun. Good point po kay Manny. Salamat po. Of course, nabanggit na natin yung lack of confidence, no? Marami po dyan. Ano po yung self-judgment? Sino po makapagbibigay? Kaya nagpipain. Kasi self-judgment, ano po yun? Baka mapahiya. Mapahiya? Ano ba po? Husga ng sarili. Tama! Diba, inuunahan mo musgahan yung sarili mo. Wala. Diba? Si Kuya Jeff yun. No, inuusga mo yung sarili mo, inuunahan mo na kaagad.
Hindi naman akong tao, dati naman akong ganito, dati naman akong ganito. Tapos magsishare ako ng mga God. Kaya nangyayari tuloy, hindi ka makapag-share ng word kasi nga inuusga mo na, ginajudge mo na yung sarili. Oo, inuunan mo. Kaya ngayon, TV yung dila mo, hindi makapag-open. Kasi bakit? Kasi pag nagsalita ko, biglang sabi, uy, ikaw nga dati ka, ano ka eh? Diba? Biglang mapaya, dati akong ganito eh. So tama po yun. Huwag natin i-judge yung ating pong sarili. Let us always live the truth na binago tayo ng ating pong Panginoon. Maaari sabihin natin, tama po, ganito yung buhay ko noong araw eh. Kaya binago po ako ng ating Panginoon. Hindi po ba maganda na dati kayo masama, binago kayo. Kayo rin po, may karapatan kayong magbago sa magitan po ng ating Panginoon. Maganda po yung ganong klase. Actually, pwede mong gamitin sa sarili mo bilang living testimony. Alam niyo po ba napaka-powerful ng testimony yung mga kasalanan ginawa ko? Amen. Amen. Napaka-powerful po niya kung paano ka binago ng ating personal testimony po. Yan. Self-judgment po. Yan. Ang pangalawa po, eto mahirap gamutin. This will be very difficult para gamutin. Ano po yung personal choice? Palawagin po natin. Ayaw bang evangelize? Diba? Tapos. Ayaw ko evangelize. Do you think ba't may mga Kristiyano ayaw evangelize? Pag pinag-i-evangelize, ayaw ko evangelize. Bakit sa palagay po niya? Anong dahilan kung bakit ayaw evangelize? Tamad. Tamad! Obligasyon. Obligasyon, takot sa obligasyon. No? Tingnan mo, ayan, lumalabas yung mga genius natin. Ito, no? Isang tamad. Tama po yung pagkatamad mo talaga, ayaw mo evangelize niyo. Yung isa naman daw po, ayaw ng obligasyon, takot sa obligasyon. No? Takot sa responsibility. Yun ang pinaka. Ano pa po? Self-judgment po. Tama din, kaya hindi makapag-evangelize. Ano pa? May ibang priority. Ibang priority sa buhay. Actually, stagnation. Sandali po na. Ibang priority sa buhay, tapos ano po? Na-reject na po. Nadala. Oo. Pwede rin. Pwede. Parang alam na alam niya. Taas ng patak. Nadalaan na. Na-ulit na. Oo, tama po yun. Parang sabi ko, kayo na ayaw mapahiya. Kayo na pahiya na ayaw na nagkaroon siya ng pinakano. Ang sabi ni Manny? Stagnation na rin. Stagnant. Stagnant na, no? Naging pinakano. Kaya hindi sila. Yan. Sino pa po? Stagnant daw, di ba? Sino pa? Yung sa likod? Ha? Gastos daw. Gastos daw. Pwede po yan. Gastos. Totoo po yan. Reality yan. Evangelize. Asog na. Pag yung mag-evangelize ka, kinakailangan mong gumastos. Totoo po yun. Kasi hindi No? tulad nung Kasama yan doon sa kanina eh. Sila eh. Tama po yun. Ayun, kailangan Kasama yun sa pera. financial. Kasama yung sa commercial eh. Kasama sa commercial. Tama po, no? Talagang piniisipin pa pananalapi, no? Bagaman, pwede po nating isipin po yun, but let us remember na kung ganun ang prinsipyo mo, hindi mo pinagkakatiwalaan ng Diyos, diba? Parang dating napaka-lack of confidence mo sa ating Panginoon na ibabalik po niya. So, ganyan, Kuya Eda. Yun, tumama kayo sa... Bisa kasi si Kuya nagtatanong ako madalas na, Pastor, out of topic po. Ngayon, sa topic po kayo talaga. Magastos. Ang pinaka... Sino ba po? Wala na? Yan. Talaga na. Yan mga reason po natin. Pero alam niyo po ba, kung isa-sum up natin, yung lahat ng ating pong reason, no? Ako po mauuwi lang sa isa po yan na dahilan. Maaaring ang tao ito, talagang hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. He's thinking, sabi ko yun, sasabihin ko yun. No? He's thinking na born naging Christian siya, naging part siya ng community, naging part siya ng iglesia. But sa puso niya talagang wala pa yung relationship sa ating Panginoon. Kasi naniniwala po ako, you don't need to force people to evangelize. Hindi mo na kailangan force yan. Katulad ng ginagawa natin, I'm not forcing anyone, but I am guiding and teaching how to evangelize. Pero yung pagpupush ko, hindi na pinupush yan eh. Kusa nang lalabas yan. Sabi ko nga sa inyo, yung anak niyo may achievement, di ba? Anong gagawin mo? Magsisiro ko sa mga, magpapatotoo ka pa nga dito. Yung anak ko nakahayo honor na naman. Sino nagsabi sa'yo mag-testify ka? Because yung puso mo nagagalak eh. So ganun din po ipag-evangelize. Kung tinanggap natin ang ating Panginoon, no one can push you to share the gospel. It is you yourself ang siya pong gagawa ng mga bagay nito. Mahirap po ang tao na nagpipretend to be a Christians and then uutusan po natin sapagkat it will be a danger not only sa Panginoon kundi sa kanyang sarili mismo.
later on, babalik at babalik sa kanya. Ano bang reason po? Yan, nung self-condemnation. Binangitan ni Ate Rona kayo na self-judgment eh. Ano ba pagkakaiba ng judgment sa condemnation? Sige, may pagkakaiba yung condemnation at judgment. Ah. Sino po? Sige, try lang. Ano pong pagkakaiba? Kasi mayroon tayong dito sa ano, tapos mayroon dito self-condemnation. Yun, self-judgment. Wala. Mahirap. Ang judgment kasi, it is trying to level o itag mo yung sarili mo nang hindi pa naman talaga nangyayari. Yun ang pinakanon. Mahina ang magsalita ng English, Isa na. hindi ako makapagtagalog, bulol ako, pag-share ako, hinahatulan po natin. No? Pero yung self-condemnations, you already condemn yourself. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya yan. Wala akong magagawa sa ganyang bagay. That is self-condemnation. Kaya sabi ko sige, napakahirap ang gamutin yung mga tao na ito. Opo. Kung baka sa ano, piniritan mo na. Period. Eto ako niyan. Ibinigay mo na sarili. Kaya let us remember kasi, pagka tayo gumamit yung ating pong sarili, talagang sisinuhin mo na yung sarili mo. Sasabihin mo na yung sarili mo. Kaya yung reason kung bakit natin iniiwas na huwag mong tingnan yung sarili mo. Kasi kung titingnan mo talaga sarili mo, lahat talaga tayo rito. Magko-condemn po tayo talaga. Even myself, I will condemn. Kasi po, bakit po? Namumuhay na naman ako sa biyaya eh. I can face each every one of you. Not why? Because matagal na akong Kristiyano, because matagal na akong nag-message. No. Because of the power of the Lord Jesus Christ. Yun yung matagal dahilan. No? Never tayo magko-condemn sa ating Panginoon. Kaya maliwanag ang sinabi ng ating Panginoon. To those in Christ Jesus is what? There is no condemnation. Huwag mo ko-condemn. Yung pong judge na nakatayo sa harapan mo, na may karapatan i-condemn ka, hindi ka kino-condemn. Sino ka ngayon para i-condemn mo sarili mo? Wala kang karapatan. Yung may karapatan, hindi ka kino-condemn. How much more tayo dapat sa natin? So, dapat tayo po ay hindi kino-condemn yung ating pong sarili. Next po. Ito kanina sinabi tamad. No? Napaka-lazy. Kaya kahit anong dikdik mo, kahit ano ang turo mo na patungkol sa Biblia, kahit anong klaseng theology, kahit anong klaseng eschatology or hermeneutics ang ganun mo, kung tamad po ang tao, tamad at tamad yan. Minsan iisipin po natin na yung po nag-share ng Word of God, minsan nagtataka siya, kumpleto naman kami, bakit ganito ang aming pong mga attendee? O bakit ganito yung aking kapatiran? Hindi siya nag-share. Kasi nga, tamad po siya. Ayaw niya kumilos. Ang tao po na tamad, normally, yan po yung tao na yung ganyang ginagawa, wala po siyang paida. Mapi, paida. Bakit ako sasama sa kanila? Mapi, paida dyan. Diba? Tama, mapi po yung paida. Yun po ang dahilan. Walang benefits siya nakikita. Why? Because you still never experienced the Lord Jesus Christ. Yung kasi pinaanan talaga po dyan. Pag hindi mo na-experience ang ating Panginoon, talagang gana ang gagawa. Tamad po tayo kumuha sa ministry. Pinagtutulakan na po tayo for so many years. Hindi pa po tayo gumagalaw hanggang ngayon. Bakit po? Kontento na ako sa aking pong buhay. Bakit ko pa dadagdagan ng sakit ng ulo? In fact, ang evangelism for others is sakit ng ulo. Ang tawag nila. Sakit lang sa ulo yan. Yung mga pinagagawa nila pastor, sakit lang sa ulo yan, dagdag lang yan. Uno, sabi ni Kuya, dagdag lang sa gastos yan, dagdag pa sa oras, bakit ka mag-ano? Pipihira lang ako may kumita, pipihira na yung part-time namin, bakit pa ako mag-ano dyan? Part-time, tama, part-time na lang ako, may makukuha pa akong pipayda. Sabihin nila, pipulos. Hindi talaga nagsisink in kung anong kahalaga ng evangelism. Hindi talaga dumarating sa punto po niya yung tawag ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Kaya kinakailangan po matuto tayo na sumang-ayon at makita po natin na yung pong ating pong sarili dapat ay magsipag. Alam niyo po,
hindi pwede ang salita ng Diyos ang magtulak sa iyo para magsipag ka. Hindi pwede ang kapatid ang tutulak sa iyo para ikaw ay magkaroon ng ministry. No, no one can push you unless you decide by yourself. Yung decision po natin, Lord, may involved na ako dyan. Kahit anong gawin po ng mga magagaling na nagtuturo at nagbibigay ng encouragement, hanggat hindi ka nag-decide sa sarili mo, May pagpupusan. pusa. Ang tawag sa iyo ay ama. Basic. Pagpupusan. At isang warning po sa bawat isa po sa atin. Ito po maging encouragement po sa bawat isa na makapag-decision po kayo. Pag-akit nyo ng langit, tatanawin ka ng ating Panginoon. Yes, ikaw po ay buhay. Ikaw po ay may eternal life. May tatanungin ka ng Panginoon. This is true. Reality po ito. Ano ang ginawa mo sa buhay mo kung ikaw sa magpapa? Yung sabihin, tadali, pagsusunod mo. Habang nagme-message si Pastor patungkol sa seminar, kala niya naman, namimiti ako, hindi niya alam, tapusin mo yan, pakantakan mo ang salita, tantakan. Diba? Yun ang namatak sa isipan mo. Masabihin mo, pinagturo po si Pastor bilang na seminar, ay tuwan-tuwa po ako doon. Sabi niya, ganun ba? Ilalabas kayo yung screen. Kasama yung isipan mo. Ayun na. Dali na. Yan ba yung sinasabi na totoo ka? Diba? Yung kapatid mo, tuwan-tuwa ka, pinakisamahan mo. Ay, tama ko, nakadigit. Pero behind, yung kanya pong likod, anong ginagawa ko? Hindi nyo lang sinasaksak. Binabaril nyo ng binabaril. Diba? Yung kapatid ko po, mahal na mahal ko po yan. Si Ate Jessa, mahal na mahal ko po yan. Talagang nandito talaga ako sa kanya. But behind the back ni Ate Jessa, fish na babayan. Dapat siya papahamak na yan. Sambalat Lahat ka. po yan, lalabas lahat yan. Sambalat. Sambalat ka. Lalabas po lahat. Ayun na. You will be accountable in everything that you do, in everything that you say. Hindi pa lalagpasin ang ating Panginoon. Diba? Yun po ang dapat natin gawin. Let us be maging masipag po tayo. Doon tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Amen. Sapagkat doon po wala po sumisira ng kayamanan po natin. Amen. And lastly po, wala pong interest. Napaka-passive. Anong passive? Yung bang nakikinig ka dito sa kanan, tenga mo, Labas sa kabila. Mas matindi yung tingin na talaga. labas sa kabila. No? Ibigin. Kung ganun po ang ginagawa ng katawan po niyo, ano yung pa-technique po dyan? Ano dyan pa-technique? Pasok daw dito na gagawin. Pasok sa kabila. Labas. Ay, pasok ito. Labas sa kabila. Takpan. Takpan mo! Ayaw niya lumabas. Huwag ka lalabas. Pasok ka sa puso mo. Ganun po dapat. Dapat dalawang takip pa. Para Tama! Dalawang tayo na lang. Katulog. Napaka-passive po natin. Especially when about the duty and responsibility sa ating pong iglesia. Dapat po naging active po tayo, proactive po tayo. Every time that we are doing this kind of seminars or messages, pag-uwi pa natin ba ay mag-contemplate kagad tayo. Ano ba dapat kong gawin? Ano ba dapat kong maging hakbang doon sa amin na pag-aralan, sa napakinggan namin? Kasi kung yan po ay pakikinig ka lang, uuwi ka ng bahay, kakain ka, tutulog ka, as if wala nangyari sa iyo, then that is a passive Christian. Nasaktan ka, anong ginawa mo? Nag-left the group. Galit na. Kalit-kalit na. Kasi bakit? Yun ang pinakamabilis So, nila. Left the group. ganun advice ni Satan. Diba? Pero kung titignan po natin, kung nasaktan po tayo, upo ka, mag-isip na mabuti. Bakit ba ako nasaktan? Ano bang dahilan? Diba? Nalalaman mo, kaya pala ako nasaktan. Kasi ako pala yung nagbuhay ko talaga. Then you will come to realize, dapat ko palang pag-uwi ng aking buhay. That is the correct. Huwag tayong maging passive. Huwag tayong maging repulsive. No? Hindi tayo passive, hindi tayo repulsive. Let us always accept sa ating pong salita ng ating pong Panginoon. Yun po ang tinapos po natin na part 1. At sa susunod po, we will tackle yung pong uri po ng tao na sisharean po natin. Ito po yung mga religious leader. May question po. Apo, ano po? Kasi nasa reason na tayo ng failure of evangelism. Ang tanong ko, unang-una, bakit kailangan ko mag-evangelize?
maliban dun sa kasi inutos. Ah. Diba? Anong pinaka-purpose ko? Bakit kailangan ko mag-evangelize? Ano yung forcing reason na dahilan para mag-evangelize ako? Para ma-motivate ako na mag-evangelize. Okay. Actually, part 2 yun eh. Lagyan natin. Suspend muna, suspend. Hindi, lagyan natin ng konti. Hindi kasi sabi mo mga tipo, anong mga klaseng tao yung i-evangelize mo. So, ang natin muna, malaman natin, bakit kailangan ko mag-evangelize nga ba? Diba? Kasi once we understand yung pinaka-importance ng evangelism, bakit kailangan kong i-approach si ate, yung pinaka-essence nun, pinaka-reason nun, pinaka-motivation ko para malapitan ko siya, magkaroon pa ng lakas ng loob, ano yun? Yeah, sige. Bukod na, no? Napakinggan natin, bukod to sa order, gawa ng ating pagkasabi ni Kuya Saysay. Ano pa ro, bago ako sumagot, ipakinggan ko muna, kasi baka sumagot, mag-play yung akin. Tingnan ko muna yung mga bakit po dapat mag-evangelize? Para may lapit natin kaligtasan kay sa kapwa natin. Maliban sa sinabi. Kagantihan. Sabay-sabay. Si Ate Rona, may sagot dito, sige. Ito, it's in my own perspective and my opinion. Because aside na it is the last win and the command of God, evangelism, I believe that when I evangelize, I am helping to advance the kingdom of God. And once the kingdom of God is already been spread to the world, darating na ang ating Panginoon. Yun. Encouragement niya pala. Salamat po, Pastora Rona. Sino pa ulit? Ayan, sino? Ayan. To proclaim your faith that Okay. you are safe and the testimony of your life. Ako maganda yan, ha? Tayo sabihin parang pruweba na ikaw ay sige, Bea Masaya pa sa Panginoon ko. Go and multiply, spread the gospel of God. Ayan, dahil kasi kinuman ng multiply, yung pinaka-ano. Focus pa rin yun. Utas nga. I-share po yung kung ano yung po yung nararanasan mo Ayan. sa presensya po ng Panginoon, sa biyaya niya. Pinagkaloob sa iyo, gusto mo yung i-check mo rin yun, na maramdaman din po ng iyong mga kapatid o yung mga kapitbahay po o sa ibang tao. Gusto natin maranasan nila yung kung anong naranasan mo yung Yun. pagmamahal o joy na nandun sa presensya po ng Panginoon. Amen. Yan po. Salamat Pwede po. ba mapatotoo mo na? Bakit? Diba sana yun? Hindi. Sige, Kuya Tiago. Ano po, bakit po ba tayo nag-evangelize? Una-una po para sundin po natin yung utos ng Panginoon doon po sa 18:19-20, Matthew 18:19-20 na ipalaganap ang salita ng Diyos at bautismuhan sila sa pangalan ko. Pangalawa po, kaya po tayo nag-evangelize. Yan, nasisigawan. Nasisigawan eh. Nasermonan ito. Hello. Bakit po ba tayo nag-evangelize? Unang-una, ito po ay utos ng ating Panginoon. Makikita po natin sa Matthew 18:19-20 na nabanggit nga po doon na ibinigay na po sa atin at pinagkatiwala na po sa atin ng Panginoon na ipamahala sa atin yung pagbabautismo o ipag-evangelize sa mga tao na kapaligid sa atin. Pangalawa po, bakit po tayo nag-evangelize? Kasi po, kapag hindi po natin na-evangelize ang mga tao, pananagutan po natin sa Panginoon yan. Lalong-lalo na po yung mga pamilya natin. Pananagutan po natin. Kapag dumating po yung panahon na oras na ng ating hinihintay, tatama tayo, yun naman po ang hinihintay, di ba? Kaya po tayo nandito. At nakita ng Panginoon na yung kamag-anak mo ay papunta po sa lupa, sa iyo ang sisisihin ng Panginoon. Yun lamang po. At meron pa po. Yamanis, masabihin na si Kuya Richard. Babawi yan. Glory to God. Glory to God. Of course. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Alam nyo, napakaganda ng evangelism. Kung sasabihin mo bakit na nag-evangelize, una po, Wala po yan. men. Hello? Nakasin. Napakahirap po nung gawain ganon. Men. Amen. Yun. Yan. Yun po, evangelism, napakahirap po na magagastos ka. And then, ito yung in-explain mo yung salita ng Panginoon, the Word of God.
Kaya ang hirap sabihin. So, yun nga, evangelism, pag sinabi natin na ganoon, kumbaga, you follow the path of Jesus Sinusunod mo yung gawain ng Panginoon bilang isang born again Christian. So if na-receive mo na yung salita ng Panginoon, kailangan din po natin i-share po yun sa ibang tao to save souls also po. Ganun po. Hindi, yung kanya lang. Concern, discipline na kami yan. Sino ba po? Sige. Sige man. Sige, Manny. Sige man. Hapag na. Ito patotoo mismo talaga ito. Paano nag-evangelize? Bishop. Nung nasa kabila pa kami, nasa kabila pa akong church sa Matthew, habang ako ay advocate, nagamit ko yung social media. Okay. Sa through Messenger. Sila dalawang mag-asawa, nasa Riyadh, nagkataon din yung may fake COVID-19 na namatay sa gamot yung asawa niya. Yung asawa niya nagsisin sa akin ng dates para ilapit. Now, inilapit ko ngayon siya. Yung asawa, nabubuhay pa yung asawa niya nasa ospital. At sabi ko, ganito ang gawin mo, ipag-pray natin yung asawa mo. At kailangan mag-pray ka rin sa sarili mo. I-pray mo ang asawa mo. At mas maganda, hanapin mo si God sa'yo. But bago ko ginawa yun, pray ako rin. Lord, itong tao ko gusto ko ilapit sa'yo. Kaya, di ba nagabagin natin kanina? Huwag idadaan sa material na bagay. Na-question ko rin sa kabila yun At dapat ipag-pray mo na. Nag-work yung prayer. At nung na-invite ko na siya doon sa kabila, nagpasalamat siya sa akin. Sabi niya, Kuya Manny, salamat at nakilala ko si God. Di ba kung hindi niya tinanggap si God, magagalit siya kay God namatay yung asawa niya. Namatay. So, but hindi tumingin sa kanya. Tumimo ang Holy Spirit sa kanya. Now, naging worker siya doon. Transhumanity. Sabi niya sa akin, Kuya Manny, kahit kailan, hindi ako bibitaw. Kay God. Saka isa pa, 2 taon na, hindi kami nagkikita. Sabi ko, sa kanya, nung bago ko umiwalay doon, magkahiwalay naman tayo pero magpatuloy ka kay God. So, hindi sabi ko, at nung 2 taon na, niisip ko, kumustahin ko kaya siya. I-PM ko. But may kumupunta sa isip ko, huwag may PM. Yung pala, may gagawin si God. Pinakita niya mismo sa akin yung tao. Pagkahatid niya sa akin noon, galing dito sa pinakita niya, doon mismo naghatid siya. Sino to? Yung mismo in-invite ko. Kumusta? Ibig sabihin, biglang pumasok sa akin, kaya pala ako ayaw pumayagan mag-PM. Ipapakita niya pala ang tanong. Sabi ko kagad sa God, kumusta na kaya yung na-invite ko sa kabila ko ng papatuloy? Ibig sabihin, ang kasagutan ipapakita ko sa iyo. Nakasagot, yun naman binanggit sa akin, Kuya Manny, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw kay God. So yun lang yung makapositibo, idadaan muna natin sa prayer talaga. Amen. Ate Rola. Daan ka. Sige. Sa akin po, maganda po talagang mag-evangelism kasi gusto mo sabihin sa kanila yung promises po sa atin ng ating Panginoon. Kasi po, kagaya po na hindi ako born again. Kasi yung iba yung paniniwala ko when I am a Catholic. So, kung hindi natin sila evangelize, hindi nila malalaman yung katotohanan na good news at ang pangako ng Panginoon. Kaya nararapat talaga natin silang i-share yung word of God. Ayos ka? Sino po? Malinaw po kasi na nasa dun sa malinaw po kasi dun sa natin na ang evangelize is a command. Jesus commanded us to evangelize in order to bring enlightenment and lead people from error. So, command talaga sa atin na mag-evangelize as a believer. We are believer and why we need evangelize? Go and make disciples. Tama? Yeah. James 4:7. James 4:7. 4:7. Ay, kanina, no? Sige, pagkasabi po. If you know that is like... If you know what is good and you do not do it, you are sinning. Actually, may gusto talaga sa mga marito Indiano Kaso nga rin, yung natin, yung oras.
Kung gusto nyo, napanood kasi sa TikTok yung pinupost natin. Ah. Inaalam yung panamasan pa ng bahay ninyo. Hindi, at Meron pa po. Wala na, Pastora. Ako? Oh, Ako simple lang. ano? Yung palaging sinasabi ni Kuya Chris, yung pong aming napakagaling na evangelist na ngayon ay nasa radio announcer na siya patungkol sa Biblia. Pero Bisaya version. Sa Jensen po. Jensen ba siya? Jensen. Hindi po matanda ko. Yun po dinatnan namin doon. Ano lang, hindi pa ganun ka-asa sa ano. Pero napaka-dedicated nung kapatid na yun. Hanggang sa matrain po namin ni Pastor dahil nagturo si Pastor ng mga seminar doon. Glory to God at nasa radio na siya ngayon. Pag share ko po sa inyo, mga share mo. At ang palagi niya lang sinasabi, napakainit po nun sa evangelism. Basta't may dumating na mga kasamahan niya, kasi mekaniko yun eh. Antimano, chichera niya na yun. Talagang babakuran niya na. Kaysa daw mapunta unang-una, pagdating, chichera niya na. Kailangan unang makarating muna sa simbahan. Kasi pag napunta na daw sa bata, kung saan-saan, mahirap nang imbitahin. Alam niyo po ang pinakadahilan niya lang? Pareho kami ng dahilan eh. Pag nakita niya ang isang tao, antimano, impyerno ang punta nito pag dito na siya rin. Kasi yun po ang katotohanan. Pag hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo, impyerno talaga ang pupuntahan. Kung yan, mahal mo, kapatid mo, magulang mo, alam mo pagkamatay niya at habang buhay, tutustahin sa impyerno. Yun ang pinakamagandang motivation mo na mahikayat mo siya para hindi niya maranasan yung bagay na yun. So, unang-una, pag nakita niya yung tao, pag hindi ko to na-evangelize, impyerno siya. Kailangan ko itong ma-evangelize para maisama sa langit. So, yun po. Tama. Amen. So, lahat ng ating pong diniscuss sa oras po, it is an encouragement sa bawat sa atin. And I do believe, mas lalo nating somehow naunawaan kung anong meaning po ng evangelism. At the same time, alam ko na sa puso ko na, ay nga pala, dapat pala ako mag-evangelize. And the next question is, Pastor, paano? Yung pinakano. Kasi how? Kasi una-una, hindi lang sapat yung desire, but yung kung how, kung paano ko ipipresent yung gospel po ng ating Panginoon. And that will be the second part. No, dito na tatalakayin yung mga Bible verses about salvations. Yung mga Bible verses na pagkakasunod-sunod. Yan ang pinakano po natin. At the same time, magkakaroon tayo ng small na mga introduction kung paano natin nilalapitan yung tao at paano tayo makakapag-kapwa-tao upang ma-open up natin yung ano, yung Bible. Kasi po, yung actually yung evangelism na ginawa natin dati, ito po ay patungkol sa yung mga bahay, magulang mo, nakakaupo kayo, tagal nyo ng kwentuhan. Pero dito hindi mangyayari po yun. No? You have only 2 to 5 minutes and that's it. Hindi mo pwedeng gawin 10 minutes, hindi pwedeng. Kahit sa mga restaurant, pag kumakain po kayo, hindi mo pwedeng 10 minutes. Kasi nagtatrabaho po yan eh. Yung nakakasabay po natin sa kalsada, hindi rin po pwedeng 10 minutes o 15 minutes kasi yan po may pupuntahan pa. Hindi ka pakikinggan yan. Titingnan niya oras at tagal mo. Kaya within 2 to 5 minutes, dapat ma-present mo ng maayos yung gospel. Amen. Magkaroon ng impact sa kanya. Yun ang tuturo po natin dito. But definitely, magdadagdag po tayo ng mga Bible verses. When yung case po, na pag-uwi na kayo ng Pilipinas, at uupo na kayo sa mga magulang ninyo, sa inyong tatay, sa inyong mga anak, sa inyong mag-anak, maraming time yan. Pwede yung gamitin yung module na yun. But for the meantime, mapag-aaralan po natin dito sa second part, kung paano po na within 2 to 5 minutes, ma-present mo yung gospel at kung paano magiging impact nito doon sa ating pong pag-aaralan. Lahat po yan, dadalhin po natin sa part 2 at magkakaroon ito tayo ng interactive po. Salamat at nakita ko na katulad na akin sinasabi, no, hindi lang po na isa-share po yung pong aming experience mag-asawa, kundi nadadagdag yung knowledge na nakukuha po namin sa inyo. Gusto sabihin ka kaya man? Gusto ko i-extend yung Asian Gubas kasi Bato-topic muna kayo. Bato-topic. Glory to God. Sige. Last na to. Magdadagdag lang din ako dito sa failure ng evangelism. Okay. Kasi parang ito yung feeling ko sa akin na foundation din. Yung pagkakaroon ng bad theology. Okay. Yun po. Kasi kaming mga disciples, yung foundation namin is the good and proper
theology, magiging equipment po namin yun para Dapat labas na. Tama po yun. Kasi yung sinasabi ni Ate Rona na bad theology, normally, pagdating sa mga magulang, kapatid, mga close na relate natin, because you're so much yung napakataas na alam sa ating Panginoon at gusto mo siya maligtas, ang una mo sasabihin, kasi mamay, pagsamba mo sa Diyos, mali yan. That's bad theology. Maling-mali po talaga yan. Ang gagawin ng nanay mo sa sunod, lumayas ka na. Hindi ka anak. Hindi na susunod doon. Ganit na tayo. Oo, ganun pinakal po kasi mali kasi yung ginamit. Mali yung introduction para mo Tama, introduction. Dapat po talaga equip ka sa mga Opo, yun ang dapat natin gagawin. I-equip natin. Ang sabi po ni, hello po. Nagkagulo na. Ang sabi po ni Kuya Andre, maling introduction. Tama po yun. At ang sabi po naman po ni Kuya Edmar, mali kasi yung content ng pinakano. Yun ang itatama natin. Alam niyo po, hindi po kayo exempted dyan. Kinuha ko din po dati yan. Sa mga magulang ko, Nay, sumasamba kayo sana eh. Ang nanay ko hindi ko nakuha. Nakuha ko lang siya nung pinag-pray namin. Nung nagkaroon siya ng sakit. That's the time na tinanggap niya ang ating Panginoon. Ayusin natin lahat po yan. Kahit sa mga kakilala, minsan pag kayo super close na kayo na mo, na kaibigan mo, ang approach mo, napakataray mo, ikaw sa'yo eh. Para si Ate Ron, hey! Mali pa rin. Parang ate. No? Dapat po talaga medyo iba yung approach. Iba-iba yung approach. Yung pag-aaralan po natin sa next Friday. Sino pa po may huling question? May question pa po? Wala na po? Okay na? Sige, tayo po manalangin. Lord, salamat Panginoon sa amin pong natapos na seminar. At ganun sa message po. Tayo po lahat ba yun? At ang aming pong dalangin Panginoon ay katulad ng sinishare mo sa bawat sa pusamin. Hindi lang ito Panginoon maging parte ng aming pong knowledge, hindi lang maging parte ng aming pong kaalaman, kundi Panginoon maging parte po ng bawat buhay po namin. Lord, nakita po namin kung paano po yung evangelism ay napaka-importante sa bawat isa po sa amin. Maaaring marami kaming buwan o maaaring taon na hindi po namin nagamit o hindi namin na-practice yung pagkakatawag po sa bawat isa po sa amin. Lord, hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Alam namin, Father God, na ikaw po gagawa ng paraan upang yung amin pong nawala na track ay balik mo kami, Lord. That every opportunity na mararanasan po namin, every friends, every people, ito man ay sa kalsada, ito man ay sa restaurant, ito man sa trabaho po namin, o in any places, the moment that we encounter our kababayan, Panginoon, tulungan mo kami i-open yung aming bibig to share the gospel. Because we believe that's our only job. The rest is belong to the Holy Spirit. Salamat Panginoon sa pagtuturo mo, Lord, dito sa part 1 na ito. Susundan po ito, susunod pa ng part 2. Kaya mo, Panginoon, katulad po ng bawat kapatiran po na napaka-sarap pakinggan kung paano po nag-participate ang bawat sa kasama ng mga nanonood po na online. Naniniwala kami, Lord, na itong ginagawa po namin ng seminar about evangelism, magkakaroon po ito ng malaking impact. In fact, alam namin, Lord, na kung bakit kami nagkakaroon ng desire na palakihin yung aming faith house sapagkat piniprepare mo bawat isa na makapag-evangelize po, Lord. Makabring kami ng mga taong hindi pa kumikilala sa iyo. Ito man ay aming kamag-anak, ito mga kaibigan po namin, o yung mga casual, o mga bagay, mga tao na hindi po namin nakikilala sa kalsada. Salamat po muli, Panginoon, sa bawat isa, sa kaalaman, sa participation mo ng bawat isa. Higit sa lahat, salamat po sa Banal na Espiritu na siya po nagbibigay po ng wisdom sa bawat isa po sa amin. To you, Panginoon, we bring back the glory, the praise and adoration that only belongs to you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen.